morning sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Good morning. Opo, sir, medyo napuputol-putol lamang ho tayo. Baka maaari po tayong medyo umikot-ikot ho ng kaunti para po hindi maputol. Okay. Okay na ba? Opo, ayan sir. Opo, good morning po. Okay. Good morning. Opo, sir, kumusta na po yung pagbili ho natin ng mga palay sa ating pong mga local farmers? Kasi di ba March yan po yung peak ng anihan ng ating pong mga magsasaka. Tama, no? Noong March, nakapamili tayo ng mga 1 million bags nationwide. So patuloy na umaangat yan. Although yung mga producing regions na malaking umani, Region 2, Region 3, some parts of Region 1, medyo puno na yung mga bodega yung namibili. Nga lang talagang medyo humahaba yung pila ng ating mga magsasaka dahil sa kakulangan ng ating mga warehouses. Opo sir, kasi di ba meron ho tayong idineklara na food security emergency para yung pong mga bigas doon sa mga bodega, mailabas ho natin at maibenta. Kumusta na po ba yun? Tama, yun ang intention sana ng food security emergency, no? Isa sa mga aim niya. But unfortunately, hindi ganun kabilis, no? Hanggang ngayon, nasa 10,000 bags pa lang tayo. So medyo malayo. Although ang Department of Agriculture ay marami nang ginagawang pamamaraan, no? Yung katulad ng pumirma sila ng agreement with National Housing Authority, PhilPost, para maglagay ng mga yung kadiwa, no? Kadiwa sa mga office ng NHA at ng PhilPost, including sa mga settlement yata ng mga National Housing Authority. Plus, the last one is itong pina-finalize na sort of accreditation ng mga dating mga retailers ng NFA as kadiwa outlets. So pag sila na-credit na, may bibilis ang galaw ng stock natin palabas. Para ngayon nga, nasabi natin kanina, para lumuwag ang bodega at makapasok naman ang palay. So sir, ibig sabihin, hindi ho ganong karaming mga LGU ang bumili po ng bigas sa NFA? Opo, ganun ang lumilitaw, no? Marami nag-signify ng interest pero yung actual withdrawal medyo matumal po, as I've said. I think napako na tayo, more than 1 week na, 10,000 pa rin, no? Pero nagdagan. Opo, pero Sir Larry, bakit daw po? Maraming kadahilanan. Yung iba nga, walang nangihingi pa ng COMELEC exemption. Meron naman pinoprocess pa ng FTI. Meron naman sa sanggunian nila. So napakarami, iba-iba ang dahilan. Opo. Meron ho bang paraan para po yung murang bigas hindi lamang po maibenta ng NFA, ng gobyerno sa mga kadiwa outlets? Meron ho bang parang kailangan lang po i-tweak na batas o ilabas na executive order o memorandum order? Yung isang pamamaraan nga ay yung dati may mga rice retailers si NFA. So parang yun ang itatap na maging kadiwa outlets. Imagine marami yan, no? Nationwide, sa mga palengke. So yun ang isang, kung for lack of better term, parang tweak na ginagawa, no? Para dumami pa yung mga outlets na pwede magbenta. Yun hong pagbebenta ng 33 to 35 pesos po, nasusunod naman po yun? Ay, nasusunod naman po yun. Kaya nga lang, katulad ng sinabi ko, nasa 10,000 bags pa lang yan, yung 33 to 35 na nabenta. Ano ho yung challenges po? Bakit ho, at ano ho yung pwedeng gawin ng NFA para po mapabilis yung paglalabas ng mga bigas po from National Food Authority? Sa aming part, very, very slim or limited yung kaya namin gawin. Hanggang doon lang kasi napaka-clear ng mandate namin. Actually, ang bola, sa mga local government units, together with FTI, sila kasi ang nag-deal directly, no? Yun ang challenge. Sa amin kasi dahil sa amin lang ang supply, wala kaming masyadong magagawa, no? Kundi maghintay lamang ng LGU or any government entity na
kumuha sa amin o kumuha sa stocks namin. Sir, yung binabanggit niyo po kanina na itatap yung pwede ho sana no, na itap yung mga rice retailer para sa kanila na ho mismo ibagsak yung mga bigas. Sila na mismo yung magbenta nung 33 to 35 pesos per kilo na bigas. Yan po ba ay nai-rekomenda, na ilapit na ho ba natin yung recommendation na yan sa Department of Agriculture? Ay, opo. Kasi every week naman, halos every week, nagmi-meet kami, no? Yan ay nasa final stages na ng legal review. So alam mo naman, bago magpalabas ng order ang departamento, kailangan mo na pag-aralan lahat ng legalidad. So yan ay nasa final touches na. We're expecting lumabas yan, 1 or 2 weeks lalabas. Kaya lang 10,000 bags pa lang yung nailalabas, 1 million na sako yung binili ho natin sa ating mga lokal na magsasaka. So saan po natin siya inilagay ngayon? Yun na nga, ginagawa ng paraan sa pagkakamada. That's one. Pangalawa, nanghiram na kami o nagpahiram na yung ibang mga kooperatiba. Pangatlo, yung ibang mga local government units. And yun nga, nagrenta na kami sa mga ibang lugar. No? Yun ang mga ginawa natin pamamaraan. Opo. Paano po yun, sir? Ano po ang sabi ngayon ng mga magsasaka? Kasi sabi nyo nga po kanina, ang dami hong nakapila na gusto hong magbenta ng palay sa NFA. Basta't ang sabi namin, magpalista kayo at malayo pa sa anihan ninyo, siguro 1 or 2 weeks para at least pagdating ng araw ng anihan, pwedeng kayo na yung nasa linya. Pag gano'n naman at nakapagpalista na, mabibili na natin, no? In fact, galing lang din kami sa isang pagpupulong na imbita tayo sa Kabanatuan. Maraming magsasaka doon ang nagsabi nga ng gano'n. And then, we want to further simplify kung po pwede. Pero the fact remains na talagang clogged ang bodega namin. Yun talaga ang challenge sa amin. Kahit pilitin man namin, wala kaming magagawa. Ito yung kasunod. Hindi pa tapos yung mga iba naming mga bodega na pinare-repair, no? Kasi kami, siguro kung makahabol ito by end of next month, makahabol pa, so pwede pa kaming mamili. Kahit medyo patapos na. Pero sir, hindi naman ho kaya mabulok na yung mga bigas ho dun sa bodega ho? Yung mga balak ho sana talaga natin na mailabas? Ay, hindi naman. Hindi naman natin nahayain na masira yan, no? Sine-check naman natin yan on a regular basis. At saka, on the part of the National Food Authority, this month, siguro makapag-announce kami, magpa-auction kami, para lang lumuwag ang bodega, magpa-auction kami ng bigas. Pina-finalize lang namin yung guidelines and then we will do sa auction. Opo. Sir, ano-anong mga LGU po ba so far na yung bumili po ng bigas po sa NFA? Still yung mga nabanggit ko na, no, mga nakakaroon San Juan, na Botas, at saka yung Camarines Cotabato sila. Okay. So konti pa lang talaga, no. Kahit paulit-ulit na yung pakiusap ho natin sa mga LGU. Kahit paulit-ulit. Opo. Administrator, kung kayo ang tatanungin, gusto niyo po bang mabalik sa NFA yung kanyang mandato noon na inalis po ng rice tarification law? Naku, sa aking personal at official na kapasidad, yes. Pabor na pabor at in fact isinusulong natin na sana maamyendahan. Halos lahat, wag lang importation. Kumbaga ibig sabihin, hindi sa NFA ang importation, probably sa ibang ahensya ng DA na lang. Oo, except that, lahat yun gusto ko, yung maka-release tayo sa merkado para maganda ang buffer stocking management natin. At the same time, magkaroon ng regulatory powers ulit kung saan nire-register natin ang mga retailers, bodega, ang mga traders, para at least alam natin ang nangyayari sa industriya para walang nakakapagsamantala. So yun, ako ipabor sa pagbabago at pagbabalik ng mga powers na yan sa NFA. And with that, Administrator Larry Lacson, maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you, sir. Thank you. Good morning. Yan po mga kasama sa NFA.